alagaan ako ng mga anak. Ikaw ba'y humihingi ng kapatawaran dahil nahuli ka? Hindi po. Binabasa, sinusurik yung utak mo, humihingi ka ng kapatawaran dahil nagitag ka. Pero kung di ka pa nahuli, uulit ka pang ay. Ganyan lagi ang isang kriminal pag nahuli. Parang inosente, kawawa, para makamunto pa. Pero sa loob ng kaluboban mo yan. Sipain na kita mamaya pag hindi ako nakaisip dyan. Huling buwan ng taong 2012 at taong kasalukuyan, mainit ang usapin hinggil sa cybercrimes. Subalit, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima, mga nahuhulog sa bitag ng mga mapagsamantalang kalalakihan. Si Aya, sa unang tingin, akalain mong edad 18. Di pangkaraniwang kagandahan ni Aya, morena at makinis. Miyerkules, People's Day, lumapit si Aya sa bitag. Bali po kasi parang may isang taong nakahack ng email account ko. Tapos ngayon parang binablockmail niya ako sa lahat ng info na nakuha niya doon. Anong dahilan kung bakit napadpad ka sa amin at sino ang nagturo sa iyo na papunta sa aming tanggapan, sa aming public service? Dito po talaga yung naisip ko agad na pumunta nung araw po na nakatanggap ako ng email. Kwento ni Aya, nagsimula ang lahat ng alukin siyang magtrabaho bilang model sa isang sexy men's magazine. Sa isang event po, natanong kung baka may kakilala ka na gusto mag-model. International Sexy Men's Magazine ang kanyang pagtatrabahuan. Kaya't walang arte-arte niyang ipinadala mga hubot-hubad na larawan gamit ang kanyang email address. Yung number ng email address po yata. Email address mo. Since playboy daw po siya, Asia, medyo mas raw. Gusto niya na po na ini-spread ko na din yung private area ko. Ganun po. Alright. Sino nag-hack? Yung si Pen? Wala pong pangalan. Ang gamit niya nga na po yung username na Black Hat Crackers. May Facebook ka ba? Nakuha niya lahat yung mga friends mo? Yun po yung sabi. Ano yung gusto mo mangyari dito sa problema na to? Ayun nga po, kasi pinagbabantaan niya ako na ikakalat niya yun. Pero, posibleng hindi daw mangyari yun kung makiki-cooperate ako sa kanya. Tapos, hinihingan niya po ako ng 80,000. Bali kasi itong nag-email ko sa akin, pinapalabas niya na may nag-utos lang sa kanya na i-hack. Hanapan ako ng butas na para magamit against sa akin. Kailan yung huling contact niyo sa'yo? Today po. Ano sinabi niya? Yun nga po, dapat maghuhulog ako ng money kaninang alauna. Saan? M. Louier po. Pinadala niya sa akin yung pangalan, address. Pinag-aralan ng bitag ang kasong ito. Gamit ang laptop, ipinakita ni Aya sa bitag online ang aktwal na transaksyon. Nang mga oras na iyon, hindi pa naka-online ang suspect kaya't nagawa pa ng bitag na pagplanuhan ang gagawing patibong. Parang ano na, ano? May interrogate na ano. Diyan na? Wala pa? Ano sabi? Ano sabi? Where are you? Hindi ko lang po alam kung kayo dapat. Anong oras yan? Wala akong oras. Sige, ganito lang siguro. Huwag ka munang sumagot. Kasi pag sumagot ka, hahaba eh. Ha? Kung hindi ka sasagot, they still don't know. They're asking for money. Kung totoong perang hinihingi nila, alam mong gagawin yan? Hindi ka gigipitin. Hindi ka tatakutin. They still want your money. Alright? Ganito na lang. Mag-contact kayong dalawa. Malapit ka lang naman, di ba? Kinabukasan, tinungo ng bitag ang bahay ng biktima. Sa kilos at galaw pa lang ni Aya, ramdam ng bitag ang epekto ng pananakot ng suspect. Nag-aalala ang bitag sa sitwasyon ni Aya kaya't isinangguni namin siya kay Dr. Randy Delioso. She was very distressed. Marami siyang complaints like hindi raw siya makakain, hirap siya matulog, feeling very down siya, medyo very negative yung pag-iisip niya and yung mood. So, yung conclusion ko was that she was suffering from depression and also anxiety dahil meron siyang nervyos. And dahil dito, parang bumabagsak yung health niya, which includes yung mental, emotional, and physical health niya. Dahil
nagkaroon na siya ng major depression with anxiety features. She has to take medications para makontrol yung symptoms. And then, para naman sa emotions, she also has to undergo psychotherapy para hindi niya kinikimkim yung emotions. Kinahapunan, It's a long process. Hanggang all angles are being studied with the NBI. nakipag-ugnay ng bitag sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa Cybercrime Division ng NBI, pasok ang kaso ni Aya sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Base sa aming assessment, pwede nating makasuhan yung suspect natin dito ng violation of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act at saka ng extortion. Sapagkat una, meron siyang mga pagkilos at mga senyales na gusto niyang i-distribute ito mga nude photos na ito. At pangalawa, nagde-demand siya ng salapi, nagde-demand siya ng pera upang hindi niya i-upload sa internet ang mga picture na ito. Sinimulan ng NBI CCD ang pag-iimbestiga sa linyang ginagamit ng suspect para makapangbiktima. Ano yung parang sobre yan parang sulat, di ba? Ito yung sender, ito yung recipient. So ito siya, yun yung IP address ng sender. 112. So dito, i-type mo lang siya dito, 112.208.95.96.125. Tapos, ang makukuha mo dyan, yung internet service provider. Philippines Sampaloc PLDT. Ibig sabihin, ang nagservisyo sa kanya ng internet connection, yung PLDT sa Sampaloc. So, ang gagawin natin yan, punta tayo sa PLDT sa Sampaloc. Pero normally, ang ano niyan, sa PLDT main office. Lumilitaw sa investigasyon ng NBI sa isang remittance center Cubao, Quezon City ang unang naging transaksyon ng suspect sa biktima. Isang Joaquin Lima, profesor umano ng isang international business college, ang lumabas na pangalan na kumuha ng pera sa remittance center. Kinabukasan, ang profile ng suspect ang aming pinonterya. Ano yung pangalan na kumuha ng pera? Joaquin Lima. Yung Joaquin Lima na yun ba ang ginagamit niya pagkausap ka? Ayan yung ginagamit na pangalan ng collector. Yan daw po yung collector. Kumbaga, iba pa po yung nag-i-email sa akin, iba yung collector. Alright. So, ngayon pa lang sinasabi mo sa akin ay grupo ng may tuturing sindikato or posible isang tao lang to. Sa itsura naman ito, hindi naman ito mukhang imbecile or idiot. Nakakurbata pa. Parang, sige. Pero yung ID daw po na ginamit, chinek na din ng NBI kasi parang school ID po. Parang computer school. Wala naman daw pong ganun pangalan. Walang pangalan. Kinonfirm nila. But the picture is the same. This guy. Pangalan wala. Apo. Kung sinasabing school ID na computer school, yung pictures, the only picture, kung buo gusto, hindi. Mukhang hindi naman siguro. Kung naglagay ka ng picture na to, maaaring hindi totoo yung pangalan mo sa ID mo. Pero ang picture mo, nandun. Ito na yun ang lumalabas sa NBI. How many times na kumuha ng pera to sa Emily? Dalawang beses? Isa pa lang po. Ilang beses ka nagpadala sa Emily Olier? Isang beses pa lang po. Magkano pinadala mo? 20K po. Halagang 20,000 pesos ang inihulog ni Aya sa suspect kapalit ng 2 buwan na pangsamantalang pananahimik ng suspect. Ang huling pag-uusap na lang po namin is after ko nga po i-deposit yung money, bibigyan nila ako ng 2 months na pahinga para makapondo ulit ng nung remaining na perang hinihingi nila sa akin, which is 60,000. Nag-down ka na ng 20,000. Nakuha na itong Joaquin Lima. Ito yung picture. Anong communication nila? Parang ganun lang. Sige, walang pasalamat, walang thank you. Huling message lang na-receive ko, I got it. Ganun lang. I got it. Nababasa ng bitag ang estilo ng suspect, kaya muli naming pinag-aralan ang mga susunod na hakbang na gagawin. Hindi ba nag-iisip ang NBI na maaaring they're dealing with the same person and one? Same and one? Naisip din po nila yon. Or papaniwalaan natin siya sa kanyang mundong ginagalawa na para siguro a fictionalized world, kathang isip,
na parang sindikato siya, na para siyang Charlie's Angels. Actually, na-mention niya rin po sa akin na yung team niya daw po, meron silang 4 na tao. Ang trabaho nila ngayon, Talagang nag-hack lang daw Nag-hack ng ng website. pictures tapos nang blackmail. Pera lang po talaga yung kailangan daw nila. ito yung sinasabing cybercrime, mga hack lang. Mahigit 6 na buwan tinutukan at sinundan ng mga ahente ng NBI, CCD at BITAG ang kaso ni Aya. Makailang beses din binantayan ang pakikipagtransaksyon ng suspect sa biktima. Mailap at tuso ang paraan ng paglalaro ng suspect. Sa loob ng 6 na buwan, patuloy ang suspect sa pambibiktima. Estilo ng kanyang panloloko, pagmamanipula at pagpapasunod sa biktima. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong ng NBI, CCD at BITAG. Ikinasana ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division at BITAG ang gagawing entrapment operation. Extortion case, mag-a-upload ng nude photos ng ating complainant. Mag-withdraw ng pera sa LBC at yung pera ay nakalock sa LBC. So walang ibang area na pag-withdraw siya maliban sa LBC Manila. So once na itatransact na niya for withdrawal yung pera, i-inform tayo ng LBC. Pipili lang tayo ng strategic place sa SM Manila para ma-monitor natin yung transaction at saka yung mga activities doon sa area ng LBC. Then pagka tinimbrihan tayo ng LBC, approach na natin at antay natin ma-withdraw yung pera to consummate the crime. Pagkatapos ng apprehend na natin, then back to base tayo. Yun lang. Questions? Okay. So let's go. Matapos pagplanuhan, walang sinayang na sandali ang mga ahente ng NBI at BITAG. Pagdating sa target site, pumwesto na ang mga ahente ng NBI at BITAG. Maya-maya lang, isinalang na namin ng aming pain nang maihulog na ni Ayang pera. Udyat na ito para maghanda ang mga ahente ng NBI at BITAG mula sa kanilang pwesto. Hulog sa BITAG ang suspect. Basta mo clinic ko. Ano pangalan mo? Joaquin Lima po. Joaquin Lima? Pakinggan ng mga sagot nitong suspect na nagpapakilalang Joaquin Lima. Joaquin Lima? Apo. Yun ang tunay na pangalan mo? Saan galing mo? Bakit po sa akin yan, sir? Bayad na. Bakit po sa akin, sir, yan? Bakit po sa akin, sir, yan? Ng client ko po. Katwiran pa nito, kliyente daw niya ang nagbigay ng pera. Bakit po sa akin yan, sir? Wala po kayong mahalo sa akin. Saan yung ID mo? Nasa akin po. Bakit ako muna po? Hindi po ako nandali. Nakuha pa pumalag sa mga ahente ng NBI. Ikaw ba to? Opo. Sino yung ID mo? Sino yung ID mo? Ito po. Ay, yung ID po, sir. Ito ano po, bakit po? Ano po? Under arrest ka. Gusto mo ka nagkarin ka namin. Bakit po, sir? Ano po dahil? Entrapment operation, extortion, robbery extortion. Somebody filed the complaint. Nag-file ng complaint sa amin. Opo. Properly documented. Sir, wala ko sir. Sir, parang ginawa. Sa NBI CCD headquarters, hindi napigilan ng BITAG at mga ahente ng NBI ang galit na biktima. Sino tao na pagbintang ako sa ginagawa mo sa akin? Nananahimik ako sa bahay, nag-aalaga ako ng mga anak. Hindi na ikinagulat ng BITAG ang pag-amin ng suspect sa kasalanang nagawa. Pero sa akin, nakikipag-usap ka sa kanya, hindi ba? Apo. Narinig ko sa kanya, sa telepono mismo, nagbibigay ka ng instructions, magdiin ka, may pananakot. Parang nakikita ako sa'yo, nag-i-enjoy ka, nakikita mong biktima mong takot sa'yo. Yan, nandoon ba sa'yo yung kapangyarihan na gusto mo, yung biktima mo, napapasunod mo, sa bang bagay na, anong pakiramdam mo ron? Para po kasing gusto ko pong establish na
kami marami, kami professional, i-establish ko po niya sa kanya para pumapasunod kasi alang other way po para sumunod siya. Siya lang ba ang biktima mo? Marami ba Siya lang po, wala po akong ibang. Para sa akin, serial eh. Sa yung victim nga lang, paulit-ulit mo ginawa. Isa, dalawa, tatlo. Wala rin pagkakaiba niya, serial killer eh. Bago patay yung biktima, pinahihirapan mo na, nag-i-enjoy ka ba sa pasakit na ginagawa mo? Hindi po, sir. Ikaw ba isang sadista? Ay, hindi po, sir. Aba nakikita mo, nahihirapan ng biktima mo, natutuwa ka, sinasarapan ka. Hindi po, sir. Hindi siya susunod sa iyo kung hindi siya natatakot. Matindi ang takot niya sa iyo. Fear, intimidation, di ba? Coercion, extortion. Sama-sama yan. Dito, tinapatan ng bitag ang modus na ginamit ng suspect sa biktima. Meron ka bang litrato o na-save na anumang bagay na for future use na panghawak mo sa kanya kapag hindi niya ginawa? Kasi ikaw matalino ka, pakinggan mo ako, hindi mo siya mapapasunod. Pag sinabi mo, hindi ka bluffer, gagawin mo. Di ba? Opo. Kasi hindi siya magbabayad pag hindi mo sampulan yung biktima mo. Subukan mo ako. Kapag hindi mo sinunod, wag mo akong gagawin. Meron po akong pinakita sa kanya. Well, pinakita sa kanya. Okay. Yung pictures na for na gagamitin po niya for Playboy. Yun po ang that's pinakita right. ko sa kanya. Yun ang ginamit mo rin. Yun ang pinakita mo, pinasusunod mo sa kanya. Yun po Yun yung ang kinakatakot niya, napapraning na yung tao. Alam mo ba kung paano hindi makatulog, hindi makakain para nasisiraan, tularo? Naramdaman mo ba yun? Ngayon ba sa sitwasyon mo, Ngayon po. pumalit na, nararamdaman mo na kung paano maging biktima? Biktima ka ng sarili mong kalokohan. Opo. Ayun, opo, di ba? So, ilan lang, wala ka pang isang araw. Siya, ilang buwan ng pasakit, pagdurusa, kalbaryo. Bago pa man tayo nag-usap na kami mahaba, pinag-aaralan ka, pinaprofile ka namin. Kami yung programang sinusundan, pinag-aaralan, pinaprofile yung mga suspect. Kapareho mo, binabasa namin yung kilos at galaw. At may mga batas kasi dyan, kaya nagagawa namin. Ito ngayon, sa totoo lang. Kalmado na nga ako. Naku, kung may araw pa lang, naku, Sus Mariosa, nakikita ko. Maya-maya lang hinayaan ng bitag na mag-usap ang suspect at ang biktima. Gagawin kong bagay na unorthodox na dapat makausap mo yung biktima makipag-usap sa'yo para maintindihan mo. Ikaw ngayon ang sasabihin mo sa kanya. Ma'am, unang-una ho, patawad. Although alam ko pong malayo po sa ninyo ngayon sa pag-iisip sa inyong mag-asawa, patawad. Pasakit ang hirap na binigay ko sa inyo. Alam ko walang katumbas yun. Kaya nasa inyo lang kung ano. Kayo na ang bahala. Hindi ka maramdaman. Hindi daw nararamdaman ng biktima mo. Sige, ikaw ang usapin mo ng usap. Alam kong dapat i-depensa kasi talagang ginawa ko. Inaamin ko lahat. Ang inaano ko lang, walang ibang kasama. Ako lang talaga. Sigaw mo. Hindi ko kaya. Kung ako rin po nasa kalagayan ninyo, galit at kung mararamdaman. Oo, nandun ako. Pero yung trauma ang binigay mo sa buhay ko sa akin, hindi mo alam kung ano nangyayari sa akin ha. Oo, alam. Okay po, sorry na. Kausap mo lang naman sa akin, ha? Nag-usap na kayo. Okay lang po. Trauma kasi sa akin. Hindi niya alam yung It's trauma. okay. Kinausap lang kita natin. Tsaka naman muna, ha? Okay. It's okay. Ramdam ng bitag ang sakit at bigat ng loob ng biktima sa ginawa ng suspect. Ikaw ba'y humihingi ng kapatawaran dahil nahuli ka? Hindi po. Binabasa, sinusulat yung utak mo, humihingi ka ng kapatawaran dahil nabintag ka. Pero kung hindi ka pa nahuli, uulit ka pa. Yung pinagluloko. Hindi po, sir. Ganyan lagi ang isang kriminal pag nahuli. Parang inosente, kawawa, para maamulto pa. Pero sa loob ng kabubugan mo, demonyo kang sipahin na kita mamaya pag ikaw nag-iisip siya. Si Seth, nagkapamamaya. Dumating rin si Representative Erwin Tiang upang asistihan ang biktima na si Aya. Ayon kay Representative Tiang, mabigat ang kasong paglabag sa Republic Act 9995 na siyang kasong isasampa laban sa suspect. Alam mo naman na ng 14th Congress, which is around 3 years ago, meron tayong napasang batas, yung Republic Act 9995, yung anti-voyeurism law. Ang parusa dito ay
pagkakulong na 3 taon hanggang 7 taon. At meron tayong mga penalties ranging from 100,000 to 500,000. Bukod pa yun siguro sa mga iba pang mga kaso na pwede mong iharap. Talagang mabigat to at hindi lang isang tao ang nasasaktan dito. Hindi lang yung biktima mo, yung pamilya niya, syempre mga kasamahan niya. So, kung meron yung mga video na yan or mga pictures na yan na in your possession, talagang ako, I will suggest na isurrender mo na lahat yan. At kung meron ka man ikinalat, bawiin mo na lahat kasi baka lalo pang bumigat ang iyong kaso. Ang Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation doble kayod upang makahabol sa bilis ng pagbabago ng estratehiya ng mga sindikato gamit ang teknolohiya. Ayon kay Special Investigator Joey Narciso, mas makakatabla sila sa mga sopistikadong sindikato kung makikipagtulungan ang mga biktima. Sa aming karanasan dito sa NBI, napakaraming natatanggap na complaints tungkol sa mga ganitong pag-upload ng nude photos at saka nude videos. Ang nagiging problema nga lang namin kung minsan, bago sila mag-file sa NBI, na-delete na yung mga ebidensya. Hindi nila nasa-secure. So pagdating nila dito, wala tayong ebidensyang magamit. Or yung iba naman, pupunta rito, magpapatulong lang o magtatanong kung paano ma-deactivate yung account, paano ma-delete yung mga picture, pero wala silang intensyon na mag-file ng kaso sapagkat sila'y nahihiya sa nangyari. Ang ganitong mga kaso, ang investigasyon ay talaga nagtatagal. Kaya't kailangan natin ng kooperasyon ng mga complainant at ang tiyaga ng bawat isa.